Niluwagan na ang requirements para masilip ang SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Hindi na rin kailangan ng permiso ng kinikwestyong opisyal. Sa gitna yan ng panawagang i-lifestyle check ang government officials dahil sa alegasyon ng pangungurakot sa pondo ng bayan. Nasa frontline ng balitang yan si Kari Kitor. Mapapadali na ang paghingi ng publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Formal na kasing binawi ng Office of the Ombudsman ang utos noong 2020 na naghihigpit sa pagkuha ng nasabing dokumento. This decision is guided by a simple principle. The public has a legitimate right to know how those in government acquire and manage their wealth. Hindi na kailangan ng permiso ng mismong opisyal para masilip ang kanilang SALN. Ang hihingin lang, hindi bababa sa 2 ID ng magre-request. Isa dapat dyan ay inisu ng gobyerno. Kalakip niyan, ang SALN request form na kailangang sagutan ng humihingi. May bayad naman para sa reproduction at certification. Batay ang mga ito sa bagong memorandum order ng Ombudsman. Epektibo raw ito 15 araw matapos ilabas ang memo ngayong Martes at ma-publish sa UP Law Center. Obviously, it can help with the lifestyle check to see if there are disproportionate wealth within the ranks. Sa kabila niyan, may ilang kondisyon kung saan posibleng hindi ma-approve ang request. Gaya kung gagamitin ang SALN sa unauthorized commercial purpose, kung ang nanghihingi ay may record ng maling paggamit ng SALN, may kinalaman ang request sa kaso ng pangharas, o kaya naman ay may kaduda-dudang katauhan ang nanghihingi. Sa headquarters ng Ombudsman, mare-request ang SALN ng national officials, habang sa kanilang sectoral offices ang sa mga lokal na opisyal. Hawak ng Ombudsman ang mga SALN ng President at Vice President. Pero labas na sa kanila ang sa Senado, Kamara at Hudikatura, kaya hinihikayat din nila ang mga ito na sumunod o gumawa na ng parehong direktiba. Pwede rin daw ma-access ang mga SALN ng mga opisyal sa nakalipas na 20 taon. Ibig sabihin, kasama riyan ang mga records sa ilalim ng Duterte administration. So, even though SALNs po nakasama doon sa previous memorandum circular in the past administration is now open for public viewing. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kitor, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.